Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Rojendo? Okay. So, atin na mga sunod na mga yon, si Ate Ofelia. Ate Ofelia, hello, good evening. Click unmute. Okay. Marinig niyo na ako? Yes, naririnig ka, Hello? ate. Good evening to everyone. I'm from Cagayan de Oro. So, mga isang bulan na yata akong sumusunod dito sa kay Father Darwin. At nag-PM ako sa kanya na pwede ba akong magtanong. Sabi niya doon daw sa staff. So, kayo ang mga staff dito, Yes. So, my question is this. Kasi late in 1995 yata or 1990, Ah, na-renew ako sa Charismatic Renewal Movement. Tapos, member ako ng prophetic ministry, sa healing ministry, at saka yung sa healing ministry, sumasama din ako sa mga ng pare, yung exorcism sa mga pare. Ang first na experience ko ay talagang yung parang hindi ako nakapaniwala na nakasama ako doon, pero yun sabi ng pare na sama daw ako. So kami, mga healing ministry, ang sumama sa kanya, mga 7 yata kaming lahat. Tapos meron kaming mga 3 days yata na fasting, sacramental through confession, Eucharist, meditation. Tapos meron pa rin kaming the Blessed Sacrament. Then prayer. Ang daming prayers. Kaya parang effective talaga. Maraming ang mga iba-ibang mga religion doon na nag-try din na mag-exercise. Kaya lang, hindi sila nag-succeed. So yung priest namin na exorcist, mga ilang oras yata. Grabe talaga yung demonic sa babae kasi nakapatay siya ng 2 pamangkin niya. Kasi siya kulto siya ng mga yung kulto na yun. Basta yung Rizalian. Rizalian. Alam mo ba yan, Brad? Rizalian. yes. Nag-speaking tongues ba doon, te? Yung yung Sinasabi mo? Nag-speaking tongues ba doon? marami siyang nasabi tapos hindi namin maintindihan. Hindi, yung mismong pinuntahan nyo na meron kayong 3 days na doon ba, tinuturo ba doon ng speaking of tongues? Yes. Oh, Sa pare yan eh. mali. Siya ang bali siya ang sa amin, nag-organize sa amin niya. Gagamitin yung mga Mali yun. gift of tongues namin. Mali yun, te. Mali yun. Mali yun. Mali yung magi-gift of tongue. Mali yun. Kasi yun ang ng pare eh. Gamitin daw yung Brother charismatic Wendell, gift namin. pakiano mo, Brother Wendell, yung yung ng mga pare Katoliko nagtuturo ng mag-gift of tongue ang mga membro ng Katoliko? Nauna na yan na may sabi si Father Nonit Legaspi tungkol dyan, sa speaking in tongues. Sandali, nawala dito yung naunang payag. Hanapin ko muna. At lalo na yung baka ito, tingnan natin na kasi
Father Chad Reperger, isang doktor, philosopher at exorcist, sabi niya, ang pinakamalalang demonic possession na na-experience niya, yung babae na humihingi sa Holy Spirit na bigyan ng ah, gift of tongues. Ito ang pahayag ni Father Chad Reperger. The worst case of possession that I ever had was a woman who asked for the gift of tongues and she got it. Yon ang pahayag niya. The worst case na nasa niya, yung babae na humihingi na sana magkaroon siya ng gift of tongues. Bakit? Lumingensium number 12, yung extraordinary gifts from the Holy Spirit, ayon sa Lumingensium, cannot be sought after. Bakit? Dahil ayon kay Father Nonet Legaspi at sa mga mystic na mga madre din, si Saint yung sa Avila, no? Teresa of Avila, ang paghingi umano ng extraordinary gifts from the Holy Spirit ay hudyat ng pride. Dahil ibigay yan ng Holy Spirit para sa simbahan sa mga tao na dapat bigyan. No? Halimbawa, yung extraordinary gifts na stigmata, o di pwedeng hihingiin natin yan. At alam natin sa Ministry of Liberation, yung conference namin sa UST, isang exorcist sa Amerika ang speaker namin, doon, pinipresent niya sa discussion, ang dami palang mga fake na stigmata na may kasama pang mga pari, pinopromote pa ng mga pari sa kanila, pero sa interview at sa mga dalubhasa, lumitaw na fake pala ang stigmata. Kaya mag-ingat tayo, lalo na sa mga extraordinary gifts of the Holy Spirit. Teka, sandali excuse me. Kasi nagkamali yata tayo sa intindi. Hindi, yung gift kasi, kusang lalabas yan kung gusto sa Holy Spirit. During the baptism, yun ang lumabas, yung gift of tongue. Pero hindi yun hiningi. Kaya nga, nagtaka ako bakit iba-iba yung yung salita ko. Yan. So sabi nila, gift of tongue daw yun. Paliwanag Pero mo din yan. minsan ko lang yan ginagamit pag meron ng yung healing sa ministry. Kami, kung punta kami sa mga... Ang sabi ni Father Nonet Legaspi, ang gift of tongues, hindi po yung babbling. No? Na wala kang naunawaan, di ka na intindihan. Meron naman talagang gift of tongues na ina-acknowledge ang Catechism of the Catholic Church at even ang mga santo. Sino na mga santo ang may gift of tongues? Una, si Saint Luis Beltran. Si Saint Luis Beltran, hindi niya napag-aralan ang mga lingwahe, pero nang ipinadala siya sa isang lugar na hindi siya nag-aral ng lingwahe, nakapagsalita siya sa lingwahe na yan, naunawaan siya at naunawaan din niya ang mga natibo. Yun ay tinatawag na gift of tongues. Oo, nasa Bible Pero, yan. ang napakapiligro kasi sa ministry, ito kapatid, ang napakapiligro, yung bakit? Ay, iba yan. Yan. Iba na yan. Yan, iba na yan. Babbling at hindi mo unawaan, Yan. delikado na yan. Delikado talaga. At tapusin ko yung testimony ko kasi Okay, meron go din ahead. ako itatanong after this. Tapos yung babae na merong demonic, nagtaka ako bakit ang dami, yung sabi niya, taghabagat, yung ilaw, yan, wala nang ilaw. Tapos,
Pero yung pare talagang gifted yun sa pare, katulad siya ni Father Darwin. Kasi ilang oras yata yun na nawala na yung ano sa babae. Tapos sabi ng mga prisoners doon, nagkalma na daw siya. Tapos na okay na daw. Ngayon mga brad, ang tanong ko lang, yung slaying in spirit, yun ang itatanong ko kadalawang tanong. Yung slaying in spirit, yun din ang palaging nangyari sa charismatic. Tama ba yun o mali? Yun, isa din yan sa tinatalakay ng mga dalubhasa, lalo na sa Liberation Ministry, na ipinagbabawal. Kaya nga si Father Nonet Legaspi, sa kaniyang guideline, sabi niya, pag may mag-healing at nabubuwal yung kaniyang hinipo, layo ka na sa kaniya. Ito ang mga naunang binanggit niya. Kung sakasakaling matunghayan mo na si albularyo ay galing sa lipi at lahi ng mga manggagamot, umalis ka na. Kung siya ay may mga kamag-anak na nanggagamot din, umalis ka na. Kung siya ay may edad na at naghahanap ng mapapasahan ng kanyang kapangyarihan, umalis ka na dyan sa kanyang harapan. Kung siya ay may mga salitang sinasabi habang nanggagamot sa lengguwaheng di mo naunawaan, umalis ka na. Kung bago siya manggamot ay nawawalan siya ng ulirat, kahit saglit, na parang nawawala sa sarili o may pumapasok na espiritu sa kanya, umalis ka na. Kung mayroon siyang sinusulat sa papel na mga salita at ito'y binibilot o hindi kaya itinatapal sa balat ng pasyente, kung minsan nga isinusulat ito sa salompas, pagkatapos ay yun ang itinatapal sa sakit, umalis ka na. Kung siya ay may ritual na pabulong, pagpapausok, pagtatawas o pagpapadugo, at iba pang mga ritual na gawi lamang ng mga espiritista, umalis ka na. Kung sa iyong observations ay makikita mong nabubuwal at nahihimatay ang kanyang mga pasyente kahit saglit, pagkatapos niyang hipuin o hindi kaya patungan ng kamay, umalis ka na. Yon, ang pahayag ni Father Nonet Legaspi. Siya ay eksperto sa discernment of mystical phenomenon. Nag-aral talaga sila sa tungkol diyan, no? Kaya yun po kapatid. Oo. Yung laughter in spirit, ano yun? Tama ba yan na laughter in Ano? spirit? Laughing in spirit. Yung during the worship, tawa ka ng tawa, hindi ka makapagtigil sa pagtawa mo hanggang ilang minutes. Oh, yun naman. Delikado talaga yan, kapatid, no? Halimbawa, meron bang mga santo na sa kasaysayan ng simbahan na nakatanggap ng ganyan na tinatawag na extraordinary gift at bigla lang tumatawa na hindi niya mapipigilan? Wala tayong napakinggan na may mga santo na ganyan, na biglang tumatawa na hindi niya mapipigilan. Kaya mag-ingat din. Tapos Brad ay yung gift of vision. Kasi meron ako niya noon, parang third eye Kaya hindi ko na yan ginamit ngayon, mga 5 years na yata. Kasi noon pa yon. Nung hindi na ako nag-join ng charismatic, nawala din yun. Pero, tanong ko lang, Careful din, kapatid. Merong sa ibang archdiocese, di ko lang banggitin, merong isang kaanib sa exorcism office na sa akala niya, ang nasa kanya ay gift from the Holy Spirit. Dahil pag magmimisa, ang pare, nang itaas na ang consecrated host and wine, makita niya ang Panginoong Jesucristo talaga na dumudugo. Pero nang na-interview siya sa exorcist, doon na trace
na ang kanyang mga ninuno pala, may mga ninuno siya noon na albularyo o mangtatawas. Kaya dahil diyan, ang advice, huminto muna siya sa pagiging kaanib sa Office of Exorcism, kailangan siyang i-process. Kaya careful sa mga ganyan. Ikaw, last question, Brad. Alam nyo, mayroon akong kapatid na nasa ngayon, nakulong sa isang sala. Iwan ko lang kung totoo ba nakasala siya kasi hindi niya yun, deny niya. Ngayon, gusto namin siyang palabasin, siyempre, kapatid eh. Kaya lang, nakita namin sa kanyang ugali na hanggang ngayon, di pa din siya nagbabago. Parang meron siyang history sa drug addiction noon. Ewan ko lang ngayon kung meron pa, pero baka meron pa kasi sa behavior niya, palagi pa rin laging nagagalit. Tapos, nung nasa charismatic siya, nung lumabas na siya, parang bumait siya. Yung pinasukan niya na charismatic, isang yon, parang rehabilitation. Nagbait siya, nagsimba na, basa na ng Bible. Kaya lang, after walang isang tuig lang siguro, bumalik na naman siya sa ugali niya. Ngayon, mas lalo siyang masama. Yung crucifix na gusto namin ilagay sa sa kwarto niya, pinalabas niya. Anong classic yan, Brad? Baka na yan ng satanism. Kasi meron din siyang mga kulto na kasama eh. Malaman ko yan kasi sinabi niya eh. Pero noon pa yun, wala na yun ngayon. Kaya lang, iba na yung niya, yung sala niya. Mas lalong masama siya. Pwede ba yun deliverance, Brad? Maski nasa siya, sa presuhan, sa kulungan? Pwede ba yan ma-exercise kaya? Well, kung ang exorcism o deliverance ang tatalakayin pag-usapan natin, ang ministering ito, hindi itong para naghuhugas lang tayo ng dumi sa isang sasakyan, okay na. No? Una, kailangan ang willingness ng i-deliverance. Willing ba siya na i-deliverance? Willing ba siyang sumusunod sa mga role of life na ibigay niya? Willing ba siya sa general confession na pagsisisahan ang kanyang kasalanan? Bakit? Kung di siya willing, tandaan natin, during the time of Jesus Christ, sa institution of the Holy Eucharist, si Judas ay napossessed. Pero, bakit hindi pinalayas ng ating Panginoon Kristo ang demonyong pumasok kay Judas? Dahil alam ng ating Panginoon Kristo, hindi willing si Judas. Kaya, kung ang pag-uusapan ay deliverance, hindi agad-agad yan na gawin, dapat willing ba siya? Willing ba siya na i-repair ang damage? Willing ba siyang angkinin ang mga kasalanan na nagawa niya? Willing ba siyang magbago? Dahil kahit pa anong gawin nating pag-deliverance, kung hindi man siya willing, walang bisa pa rin yan. Okay. So, yun ang tanong ko, Brad. Salamat. Yan po yung sinasabi po na hindi porke is nasa simbahan kayo, yung ginagawa nasa Holy Spirit na, hindi po ganun. Yung mga speaking of tongues na hinihingi, pag sinasabi yung baptism of the Holy Spirit, tapos, alam naman natin eh. Kasi naka-attend ako sa mga ganyang, mga charismatic, before talaga mag-start yung baptism of the Holy Spirit sa kanila, before yun mag-start,
Talagang tuturuan yung mga membro na sabihin yung Alleluia, 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 Alleluia. Bilisan mo din hanggang sa magtutwirl yung dila mo. Ganun na. Tapos pag naramdaman mo na hindi mo na makontrol, para sa kanila dinapuan na sila nung gift of tongue. Mali yun. Mali yun ha. Pag hindi mo kontrolado, possess ka. Napoposes ka kasi hindi mo kontrolado. Nang mag-speaking tongues, yung mga apostol, alam nilang ginagawa nila. Sila ay nagtuturo, nangangaral sa mga tao na nasa iba't ibang lupa, galing sa iba't ibang lugar. Yung mga tao na yun, iba't iba lingwahe noon, naiintindihan sila. Sabi nila, hindi ba ito mga taga-Galilea itong mga taong ito? Paano nangyari na isasambit lang nila ang ating mga lingwahe? Sa madaling salita, naiintindihan sila. No? Naiintindihan sila ng mga nakikinig. Ngayon, yung ginagawa sa mga charismatic na legit ba yon? Ang sagot ay hindi. Magalit man sila sa amin o matuwa, wala kaming pakialam doon. Ang mahalaga, sinasabi namin ang totoo. Okay? Kaya sa mga member ng charismatic, mag-ingat kayo sa mga charismatic movement na nagtuturo ng hindi yan ang speaking tongues. Sabi nila, nakikipag-usap ka naman sa Panginoon eh. Yung lingwahe mo, lingwahe ng Panginoon yun. Ano ka? Ba't ka nagpapaniwala sa mga ganyan? Binigyan ka ng lingwahe ng Panginoon tapos di mo magbanggit yung kanyang lingwahe? Hindi ganyan, ha? Ipapaalala ko lang sa inyo, hindi ganyan. Binigyan tayo ng lingwahe ng Panginoon. Kung anumang lingwahe ang binigay niya sa iyo, naiintindihan ka niya kung kakausapin mo siya sa lingwaheng ibinigay niya sa iyo. Bisaya ka. Sino nabigay sa iyo ng lingwaheng Bisaya? Di yung Panginoon. Ba't nagkaroon ng lingwaheng Bisaya? Kasi ang Panginoon nagbigay ng lingwahe sa bawat isa. Siya nagbigay ng lingwahe, Genesis 11, ng mga tao. So anumang lingwahe, kausapin mo siya, naiintindihan ka niya, naririnig ka niya, naiintindihan ka niya. Hindi na kailangan mga lamol para maintindihan ka. Pagmumukha ka lang timang kapag magmamatigas ka. Yan ha? Sa punto por punto, sinasabi namin totoo dito. Meron pa kami mga backup na mga exorcist to prove na ang aming sinasabi ay totoo. Kaya ingat sa mga grupo na tuturo ng gift of tongue o humihingi ng extraordinary gifts. Hindi hinihingi yan. Lumen Gentium number 12. Hindi hinihingi yan. Okay? So maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa another episode dito sa Punto por Punto, kung saan sa loob lamang ng ilang minuto naging matibay na ang pananampalataya ninyo. At sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At sa mga nagpo-pop up na mga ads, please po, unawain na lamang po ninyo, no? Huwag nyo na lang po i-skip yung ads. Okay, maraming salamat po at let's continue.